Mga kababayan, ngayong araw po ng Sabado, April 4 na po, 2026, meron po tayong pinaka-latest na weather update sa lagay ng ating panahon. Pero bago ho natin simulan, hihiling lamang po ko ng pakiusap na i-like at i-share nyo po ang ating update. Malaking bagay po ito para malaman ng mga kababayan natin ang lagay ng ating panahon. Maraming salamat. By the way, kamusta ho? Si Kuya Francis po muli, ang inyong weather forecaster ngayong araw ng Sabado. Unang-una humingi ako ng pasensya, ngayon lang po tayo nakapag-update. Medyo sobrang nabisi lamang po, no? At kaya po tayo gumawa ng update ngayon. Meron po tayong tropical cyclone threat potential or meron tayong typhoon threat na nakikita at inilabas na rin po ito ng pag-asa. So ngayon po, ang uunahin natin mga kaibigan ko, mga kababayan, ang nilabas po ng pag-asa na tropical cyclone threat potential o banta ng posibleng bagyo ngayong tag-init. Actually, kahit tag-init po, summer season, ay may mga bagyo pa rin pong nabubuo. Sa pagkatala po natin, nasa isang bagyo po ang mabubuo ngayong April. So, maging handa at maging alerto po tayo. Hindi porkit sobrang init po ng panahon, ay wala na mga pag-uulan na mararanasan. Aalamin din natin ang iba't ibang weather system. So, ito po, sa ating tropical cyclone threat potential, meron po tayo ditong 2 week. So, ito pong sa week 1 natin, nagsimula pa po ito noong April 2 hanggang April 8, 2026. At kung nakikita ho ninyo, ay meron tayong consistent na low pressure area na manggagaling dyan sa may silangan po ng Mindanao. Bagamat nasa low chance naman ito para maging tropical depression or mahinang bagyo, nagiging banta pa rin ito, no? Sa week 2 naman natin, sa pagitan po ng April 9 hanggang sa April 15, merong consistent po na low pressure area na papasok po sa loob ng ating bansa. At ito po nasa medium chance na category para maging isang ganap po na tropical depression or mahinang bagyo. Kung makikita nyo sa ating chart sa week 2 na ito, patumbok po ito, no, diyan sa may bandang Northern Luzon. So lalapit ito ng kaunti diyan sa may silangang Mindanao at Eastern Visayas. So maging alerto tayo. So pwede pa natin itong paghandaan dahil sa ating tinatawag na tropical cyclone threat potential simula pa April 9 hanggang sa 15. Diyan po lalabas yung forecast track niyan. So ngayon i-enjoy muna natin yung ating bakasyon, yung summer season. Yung iba nagsiswimming pa, pero laging kong pinapaalala, bukod po dito sa LPA na yan, meron tayong iba't ibang weather system na nakakaapekto. Sa ilang bahagi po ng Luzon, Visayas at Mindanao, bandang hapon nakakaranas ng mga pag-ulan. So balikan ho natin yan at ngayon ho ipapakita ko muna sa inyo yung ating pinakamapa para klaro tayo na wala pa namang anumang bagyo sa ngayon, no? At low pressure area sa loob at sa labas ng ating bansa. Aalamin natin yung forecast weather condition. So ngayon po, kung makikita nyo sa ating pinakamapa, ito po, no? Naku, na-miss ko po talaga yung update ng ganito. At makikita nyo, wala tayong anumang bagyo na minomonitor sa loob at sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Pero kung mapapansin nyo yung hangin na ito na nanggagaling sa may karagatang Pasipiko, maalinsangan ito. Ito po yung sobrang mainit na ating nararanasan, lalo na sa bandang hapon at minsan may mga pag-uulan. Sa atin po nga tinatawag na forecast weather condition, ito po, isa-isahin natin ha. Sa area po ng Surigao del Sur at Davao Oriental, yung mga lugar ho na yan, may tsansa po ng cloudy skies with scattered rains and thunderstorms, lalo na po sa hapon, dahil po dulot po ng easterlies. Pag sinabi natin na easterlies, ito yung maalinsangan or mainit na hangin na nanggagaling sa may karagatang Pasipiko. Yan po yung mga ulap na yan. Yan po yung ihip ng easterlies. So sinasabi natin talaga kahit nasa tag-init tayo ngayon, may mga tsansa pa rin na umulan, lalo po sa hapon. At eto, bukod pa po dyan, sa area po ng Ilocos Region, sa may Cordillera Administrative Region, kasama na rin po ang Cagayan Valley. Ang weather condition ho, partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers or thunderstorms ang mararanasan sa mga lugar na binanggit ko. Dulot naman po yan ng mga localized thunderstorms, no? So may mga tsansang impact na pagbabaha sa mababang lugar at landslide po sa mga landslide prone area. Ganito ho yan. Ang mga local thunderstorms po ay nabubuo at nagpapaulan madalas tuwing hapon, inaabot minsan hanggang sa gabi dahil yun sa maalinsangang hangin, dulot naman po ng easterlies, no? Yung pag-evaporate po ng lupa sa sobrang init, yung singaw na yan, yan po yung nagiging local thunderstorm sa hapon.
At paalala ko, pag local thunderstorms tayo, may dalawang senaryo tayo dyan. Merong normal thunderstorms na umaabot lamang ng 30 minutes ang ulan. Merong severe thunderstorms na hanggang sa 2 oras yung buhos ng pag-uulan. At madaming ulan po talaga yon, kaya magpabaha. Kaya ngayong mga low-lying areas, binanggit ko, mag-ingat po. Samantalang dito naman tayo sa may parte naman po ng Metro Manila at nalalabing bahagi po ng Luzon, Visayas at dyan po sa Mindanao, patuloy din pong naapektuhan ng easterlies. Tandaan nyo no, ang pangunahing weather system natin ngayon ay etong easterlies. Wala pa tayong habagat no, or southwest monsoon. Yung iba kasi tinatanong, Kuya Francis, kailan ba magkakaroon ng southwest monsoon or habagat? Sabi ko naman, bakit inaabangan mo magkaroon ng habagat? Pag may habagat, marami o prone tayo sa mga bagyo niyan. Ngayon nga po, April, nasa tag-init tayo. Meron tayong nakikita sa tropical cyclone threat potential na paparating na bagyo. So talagang climate change tayo, no? Kahit po summer season, may mga bagyo pa rin pong pumapasok, no? At nabubuo. So uulitin ko pangunahing weather system natin, easterlies, sa Metro Manila, lalalabing bahagi ng Luzon, Visayas at Mindanao ay epektado po ng easterlies at yung mga localized thunderstorms. So ngayon naman ay babalikan po natin yung sinasabi ko sa inyo na tropical cyclone threat potential. Doon po sa ating chart na sinabi ko sa inyo, sa pagitan po ng April 9 hanggang sa 15, ito po kasi yung nasa medium chance na low pressure area na manggagaling po dyan sa may bandang silangan po ng Mindanao at dadaan po yan or lilihis po yan yung direction po niya. Dahil sa mapa, pinakita ko kanina, papuntang Eastern Visayas, papunta o padaan dito sa North Luzon. Bagamat hindi naman po ito nakikitaan ng potential po na magiging malakas po na bagyo o yung pag sinabi kasi natin na malakas na bagyo, yun is pasok sa typhoon at super typhoon category. Yung iba, di ba, nakikita nyo may mga update, may matinding bagyo, malakas na bagyo. Wala pa po, no? Masyado pang malayo yung nasa forecast track sa week 2 natin, April 9 hanggang sa 15. Pero may chance ang maging bagyo kasi nasa medium chance yung category niya. Yun kasi yung pinagbabasehan po natin. So kung makikita nyo kahit malayo, eto siya nakikita natin yung may sirkulasyon ng hangin dito. Diyan po yan. Masyado pang malayo. So pag lumapit yan na lumapit, meron na tayong makikitang pinakamata o pinakasentro ng low pressure area at papalapit po, lalapit po yan dito sa ating Philippine Area of Responsibility. So, tanong ng mga kababayan natin, Kuya Francis, hindi ba ito magiging malakas o super typhoon? Tulad ng sinabi ko, hindi yan nakikita na magiging super typhoon o malakas po na bagyo. Kapag ganito pong nasa tag-init tayo na panahon o nasa summer season tayo, yung mga bagyo pong nabubuo, hindi yan pumapasok sa pagiging typhoon o super typhoon. Kahit po yan maging bagyo no, dito sa may bandang silangan po ng Mindanao, ay magiging isang tropical depression. So pag sinabi natin na tropical depression, yan po ay nasa category 1 na bagyo o nasa level 1 at hanggang signal number 1 lamang. So lagi natin tatandaan kapag mahinang bagyo lamang, meron lamang yan lakas ng hangin na 39 to 62 kilometers per hour. And usually may mga chance pa yan tulad na lamang nung sabi natin pag yan is naging tropical depression at pumasok sa loob nating Philippine Area of Responsibility, tumbok yan dito sa may Eastern Visayas. At once naman yan ay mag-landfall sa anumang area dito po sa Eastern Visayas o pa North Luzon, dahil yan po yung direction niya, hihina po yan ng hihina. Magiging LPA ulit hanggang sa magiging LPA na unlikely, cloud cluster, hanggang sa malusaw. So yun po yung mga tendency at tsansa o senaryo dito sa LPA po na ating nakikita at minomonitor. Pero iba naman ang senaryo kapag meron ng habagat o southwest monsoon dito sa may kanlurang bahagi po ng ating bansa o sa may Palawan area. Dito kasi yan, kung makikita nyo wala tayong nakikitang umiikot na hangin dyan at inaasahan pagdating po ng mga June, July hanggang sa mga bare months, dyan pa po papasok ang habagat or southwest monsoon na season. Sa ngayon ay puro mainit na panahon pa rin ang ating mararanasan ngayong araw po ng Sabado sa malaking bahagi po ng Metro Manila. At lagi kong pinapaalala kung kayo lalabas ng inyong mga kabahayan, lalo na yung mga magsiswimming, at nasa mga galaan, nasa mga bakasyon, magdala kayo ng sunscreen, magdala kayo ng sombrero, payong, panlaban niya sa init.
At sa bandang hapon naman, huwag kayong magtaka ha. Eto ha, huwag po kayong magtaka kung may mga pag-uulan po na mararanasan. Dahil nilinaw ko na kanina na hindi lamang po kasi porket nasa tag-init tayo, walang pag-uulan po na mararanasan. Eto ha, sabihin ko sa inyo, yung tinatawag natin na weather condition sa forecast natin, sa easterlies may mga tsansa pa rin. Ito, bandang hapon ha, uulitin ko, Surigao del Sur at Davao Oriental. So dito banda yan. So kapag may ulan dyan, yan po ay dahil sa easterlies or di kaya naman sa local thunderstorms. Dahil po sa sobrang init, yung pag-evaporate ng singaw sa lupa, yun po yung nagpo-produce ng pag-uulan. Bagamat hindi naman yun tuloy-tuloy, pero mag-ingat sa biglaang pagbabaha dahil yun po ang napakadelikado talaga. Gayon din sa Ilocos sa region, Cordillera Administrative Region, kasama rin po ang Cagayan Valley, mag-ingat din sa posibleng pag-ulan sa hapon at sa gabi. Pinapaalala ko yan ha. Huwag maging kampante kapag sobrang mainit ang panahon sa umaga sa tanghali. Ganon din sa may Metro Manila, no? Maging alerto. So ito po, bagamat meron tayong nakikita ang LPA o banta ng bagyo na paparating po sa week 2 ng April, ay unang-una kinakailangan pa rin po maging updated kayo sa lagay ng ating panahon. So hindi man tayo araw-araw nakakapag-update, pero ugaliin nyo nakasubscribe at nakashare sa nakahitang notification nyo sa ating channel para once may update po ako, alam nyo, hinihimay-himay kasi natin yan at yung mga nag-share ng ating update, may ano po kayo sa akin, may bonus po kayo sa akin, ho? At kailangan maging updated. Yung pangalawa, eto lagi ko sinasabi na i-safety natin ang ating mga importanteng gamit. Ngayon ho, nasa construction month pa rin tayo, do medyo nagmahal talaga ang mga materials. Pero gawa natin ng paraan yung mga bahay natin na ma-safety po sa banta ng mga pag-uulan, no? Ilang araw na din na hindi umuulan sa parte po ng Luzon, malaking bahagi ng Luzon sa Visayas, pero yung bandang Mindanao nakakaranas ng mga pag-uulan sa hapon dahil sa mga localized thunderstorms. So yung tuyo na, yung ating mga palayan, yung ating mga gulayan, kaya naman yung iba ay gusto magkaroon ng mga pag-ulan, tuwan-tuwa pag may mga banta ng bagyo. Wag naman natin asamin kasi pag bagyo talaga matindi yan, no? Pero yung mga local thunderstorms, banta ng mga pag-uulan lamang sa hapon, okay lamang yun para madiligan naman yung mga pananim natin at yung lupa naman sa parang katubig naman, yung sobra kasing init na ngayon. Pangatlong paalala ko, mag-imbak tayo ng pagkain na tatagal ng ilang araw, no? Hindi lamang dahil may banta ng LPA o paparating na bagyo, dahil sa tag-init napakahirap labas ng labas. So yung may mga sakit, heat stroke, napaka-prone po talaga pag ganitong season. At eto pa mga kaibigan, ngayon ho kasi sa kinakailangan natin, i-safety yung mga bagay o dapat meron tayong tinatawag na kompletong gamit, no? Go bags. Ngayon, kailangan po natin yan. Lalo-lalo na po, kailangan natin ng tubig sa araw-araw. Kung kayo lalabas, may mga panata, magdala po ng bote ng tubig, no? Importante ho yan na hydrated po tayo. At eto, ngayon po Sabado de Gloria, yung iba nasa simbahan at may mga panata po. Samahan na rin natin ng panalangin, no, na yung LPA na nakikita sa may silangan po ng Mindanao ay hindi po totally mabuo na, no, bilang isang bagyo. So gusto naman natin ng pag-uulan, pero kapag mga bagyo na kasing usapan, traumatic na o nagka-trauma na yung bandang Eastern Visayas. No? Sino ho yung mga taga-Eastern Visayas na talagang hanggang ngayon hindi pa masyadong nakaka-recover simula nung mga nakaraang bagyo, nung nakaraang taon lamang yung malalakas humagupit dito sa Eastern Visayas, ganoon din sa parte ng North Luzon at ilang bahagi ng silangan ng Mindanao. So yun nakikita natin, magiging unang bagyo ngayong April. Possible po yan ay pwedeng dumaan po dito sa bandang Eastern Visayas, North Luzon. So hindi ko naman sinasabi na hindi maapektuhan ang bandang silangang Mindanao, pero yung trap or extension po ng hangin, always po yan nakakaapekto, no? Lalo na kapag ang bagyong nabubuo is malawak po yung radius o yung distansya na kanyang nasasako. Minsan kasi kahit po ang bagyo na nabubuo, minsan nandito lamang sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility o hindi pa siya nagla-landfall, pero parang yung landfall scenarios nakikita natin sa trap or sa extension or buntot po ng bagyo. Doon po talaga yan. So, uulitin ko sa ngayon, wala pa naman tayong aktibong bagyo, no, na nasa loob at nasa labas ng bansa. Pero doon sa tropical cyclone threat potential, yun yung ating paghahandaan. At lagi kong sinasabi, importante na maging alerto. Huwag kayong magpapaniwala na lamang na sinasabi ng iba na, nako po, may super typhoon. Chinek po nating mabuti yan bago tayo gumawa ng update.
tinignan natin kung talaga nga bang magiging super typhoon ito, magiging typhoon, hindi naman po nakikita. Bagamat kung maging bagyo yan, lalakas lamang yan sa pagiging tropical depression hanggang tropical storm. Pero yung sabihin natin na severe tropical storm at typhoon, super typhoon, hindi na po aabot sa ganon. Dahil nga, isa lamang ang weather system natin, easterlies lamang, at wala tayong habagat. No? Yan, amihan, wala na, tapos na yan eh. Kaya dapat maging alerto at maging handa na lamang po tayo sa bawat oras at minuto. So ito yung huling paalala ko, no? Lagi tayong manalangin sa Panginoon, ihingi natin ng tawad ang ating mga kasalanan. At kung may mga nagkasala po sa atin, siguro ito na yung time na tayo magpatawad at kalimutan na yung mga nakaraan na nagsakitan, samaan ng loob, yung ating mga kamag-anak, kaibigan, no? Kung sino naman po, please, magpatawaran po tayo. Yan po talaga ang kailangan natin sa ngayon para din magkaroon tayo ng peace of mind. At syempre, para din makita sa atin yung bilang isang tao is meron tayong Lord o meron tayong Kristo sa ating buhay na siya nagre-reflect. So yan po muna ang ating pinaka-latest na weather update sa lagay ng ating panahon. Maraming salamat po ulit sa pagsuporta. Ako po muli si Kuya Francis. Thank you so much po. God bless po sa inyong lahat.